itakas natin yung mga bata. Dahil tiyak na papatayin din sila. Mama! Lalasahan niyo! Si Mama at Papa pinatay ni Manong! Natilasawang si Manong! Nakakita tapos pinatay niya si Nanay at Tatang! Huwag kayong maingay! Baka masundan tayo ng mga aswang! Nasaan na ang mga batang yun? Nasaan na? Oh, Diyos ko! Nariyan na siya! Dito muna tayo magtago! Anong gagawin Bilis! natin? Saan tayo pupunta ka sa inyo? Pansamantala muna natin silang paghihiwalayin. Kailangan nating itago ang mga bata at siguraduhin na ligtas sila. Kapag magkahiwalay sila, mahihirapan sila na mahanap ito. Ibibigay ko muna si Criselda sa mga kalahi ni Lakad. Natawag ko na sila at naghihintay na sa gayon. Ikaw naman ay dalhin mo si Carissa sa mga kapatid ni Aureng. Naghihintay na rin sila sa highway. Sige ho. Nandiyan na siya. Kung kaya't umalis ka na, bilisan mo. Takbo! Griselda! Aling Susan! Si Griselda naiwan! Pasensya ka na, Carissa. Kailangan namin gawin to para sa inyo rin ito. Ibalik ninyo sa akin ang mga anak ni Lakad at Aureng! Lola sa inyo! Si Carissa po, nawawala siya! Carissa! Griselda, patawarin mo ako, Apo. Sa ngayon ay kailangan niyo munang maghiwalay. May mangyayaring trahedya! Mabubura ang alaala ni Carissa! Isang aksidente! Maraming dugo! Maraming namatay! Ha? Ano? Carissa! Lumingon ako sa labas ng bintana nang biglang bumuhos ang malakas na ulan at kumulog ng malakas. Ang sandaling yon ang nagbalik sa isip ko sa nakalipas. Nang gabing malakas din ang buhos ng ulan at kasabay ng iyak namin ay ang angil ng aswang na humahabol sa amin. 2:05 ng hapon ng Huwebes. Habang patuloy ang malakas na pag-ulan at nakikinig ako sa inyong channel, namalayan ko na lang ang sarili ko na sinisimula ng liham na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ang ikukwento ko sa inyo ay hindi lang tungkol sa aswang, kung hindi maging sa ibang kababalaghan na dulot ng mga engkanto. Isang pangyayari na inakala ko'y tanging sa mga nobela at pelikula lang nakikita. Wala akong kamalay-malay na may malalim pala akong koneksyon sa mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Carissa. Ngayon ay 31 years old na. At ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Nang magtrabaho ako bilang isang reflexologist sa Barrio Malinaw mula sa isang liblib na bayan sa isang probinsya sa gitnang Luzon. Sisimulan ko ang kwento ko isang gabi bago ang unang araw ko sa massage spa. Oy, Mami! Ready ka na ba para bukas? Oo, nakahanda ng gamit ko. Basta galingan mo, ha? Huwag kang mag-alala. Mabait naman yun si boss. Sayang lang, bukas pa ng umagang uwi niya. Pogi? Ay! Yummy siya, Mama. From head to toe. Palong-palo. Ayos ah. Halatang pinagnaanasahan mo. Slight. Subo kita sa jowa mo eh. Tulog na nga tayo. Eto naman, di na mabiro. Tosha, good night. Mula sa Maynila ay nagbus lang ako papunta doon sa Barrio Malinaw. Ilang oras din ako nasa biyahe at kahapon lang ako dumating. Hanggang sa mga sandaling yon ay ramdam ko ang matinding pagod, kaya mabilis akong nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakakatulog, pero nang idilat ko ang mga mata ko, natagpuan ko ang sarili ko sa gubat. Lumingon ako sa kaliwa ko at nakita ko ang isang babaeng kamukhang kamukha ko. Ngunit ang babaeng ito ay kulot at lagpas sa balikat ang kanyang buhok.
May mga gumagapang na ugat ng puno sa katawan. Ang mga mata niya puro kulay puti. Basa ang buong katawan maging ang damit na parang lumubog ito sa tubig. Sa ngalan ng liwanag at dugo, sa ngalan ng tinig ng apoy, tubig, hangin at lupa, isinusumpa kita, anak ng dilim, sa apoy ng puso, sa asin ng lupa, sa dahon sa saksi ng buhay, itinataboy kita, itinatakwil kita! Mula sa dilim ay biglang lumabas ang isang aswang. Ang mukha nito ay hindi nalalayo sa tao. Pero dahil sa dilim ng paligid ay hindi ko maaninag ng husto ang kabuuan ng mukha niya. Basta ang nakita ko lang ay matulis ang tenga nito. Nanlilisik ang mapula nitong mata. Mahaba ang buhok na hanggang balikat kumpara sa mga ordinaryong lalaki at matatalas ang kanyang mga ngipin. Griselda! May aswang! Huwag kang matakot, Carissa. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Poprotektahan kita. Hindi na ulit tayo magkakalayo. Halika, sumama ka sa akin. Inila ako ni Griselda sa isang puno. Napakataas nito at ang ibabang bahagi ng katawan nito ay tila nahati sa gitna. Pumasok sila dun sa ilalim ng puno kung saan may konting tubig na naipon sa lupa. Nagulat ako nang tumapak doon si Griselda at lumubog siya. Ang konting tubig ay isa palang lagusan papunta sa isang misteryosong lawa. Nagulat ako nang bigla akong hilahin ito at nahulog ako doon. Kumampay ang mga paa at kamay ko. Hindi ako marunong lumangoy kaya tsak na mamamatay ako kapag hindi ako nakaahon agad. Ngunit sa halip na tulungan ako ni Griselda, ay mas lalo niya akong hinila pa ilalim sa tubig. Kasunod nito ay narinig ko na lang ang kanyang tinig sa isip ko. Samahan mo ako dito, Carissa. Sumama ka sa akin. Ayoko nang mag-isa. Bigla akong bumalikwas ng bangon habang habol ko ang hininga ko. Sabay bukas ng pinto at pasok ni Vince na humahangos na may hawak pang takip ng kaldero at sandok. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Agad itong naupo sa gilid ng kama ko at kumuha ng face towel. Uy, Carissa! Ano? Binangungot ka na naman? Bangungot? Hindi. Nandun ako sa gubat. Malapit sa malaking puno tapos may lawa. Nandun siya, Vince. Yung babaeng kamukha ko. Bakla! Nandito ka sa kwarto mo at umaga na. Umaga na? Pero kakatulog ko pa lang Bakla ka talaga. Sumasayaw na si Haring Araw sa labas, oh. Haya na, tirik na. Tsaka anong klase panaginip na naman ba yan? Bakit basang-basa ka? Tingnan mo yung buong katawan mo para kang lumusong sa dagat. Napalingon ako sa paligid. Doon ko lang napansin na naroon nga ako sa kwarto ko. Nang tumingin ako sa bintana ay maliwanag na. At tama si Vince. Basang-basa ang buong katawan ko mula ulo hanggang paa, maging ang kama ko. Nakaramdam ako ng kakaibang takot. Sigurado ako, Vince. Totoong nasa gubat ako. Hinila ako ng babaeng kamukha ko sa isang misteryosong lawa. Hinila niya ako sa ilalim ng tubig. Ay nako, bakla. Nakakatakot na yung nangyayari sa iyo, ha? Gusto mo kumonsulta tayo sa albularyo? Baka mamaya kasi namamatanda ka na. Albularyo? Meron pa bang ganun sa panahon ngayon? Girl, nasa probinsya ka na. Siyempre, kalat pa yun dito, no? Pero maiba pala ako. Nabanggit ko na ba na anak ni Aling Susan na landlady natin ang may-ari ng Nasaj pa? Hindi pa. Nandiyan na ba si Aling Susan? Oo, dumating. Gabing-gabi na. Tulog ka na yata, hindi na kita inabala. Bilisan mo at maligo ka na. Malapit ang maluto ang almusal natin.
9 ng umaga nang magbukas ang massage spa. Habang tinuturo sa akin ni Vince ang mga gamit at facilities ng spa, dumating ang boss namin, si Sir Marcus Ledesma. Matipid na umiti siya sa lahat ng staff. Gwapo ito, matangkad at seryoso ang mukha. Maganda ang kanyang mga mata at matangos ang ilong. Mukha rin itong hindi naninigarilyo dahil sa natural na mapula ang labi nito. At sa hindi malaman na dahilan, pakiramdam ko ay kilala ko siya. Ikaw si Carissa? Yes, sir. Alika, sumunod ka dito sa opisina. Sandali lang ah. Good morning. Paupo ka din sa sofa. Good morning po. Pasensya ka na at hindi akong nakausap mo ng final interview. Kung hindi yung manager. Nasa bakasyon kasi ako eh. Ayos lang po. So, saan ka ulit galing? Ay, sa Manila po. Sa Caloocan. Ang layo naman ng pinanggalingan mo. Paano ka napadpad dito sa Baryo Malinaw? Si Vince po talaga ang taga rito. Inalok niya po ako na baka daw gusto ko lumipat dito sa probinsya at magtrabaho. Eh nakataon na nahihirapan ako maghanap mag-apply kaya tinanggap ko na rin po. What made you leave your job? Nagsarado po kasi yung spa. Nalugi kasi ninakawan ng manager yung spa kaya yun. Okay. O sige. Pwede mo ba akong bigyan ng sample kung paano ka magmasahe? Po? Ay, sige po. Gusto niyo po bang masahihin ko ang ulo niyo? Sakto. Medyo masakit ang ulo ko. Sige nga. Tumayo ako sa likod ng kinauupuan ni Marcos. Pagkatapos ay marahan kong kiniskis ang mga palad ko habang umuusal ng dasal. Di ko alam kung saan ko natutunan yun. Basta ang sabi sa akin ng mga kamag-anak ko na nagpalaki sa akin, palagi ko na daw ginagawa yon kapag may hinihilot ako. Matapos yun ay marahan ko ng hinilot ang ulo ni Marcos. Marahan at banayad sa sentido bago ako dumako sa noo at sa likod ng ulo. Sinama ko na rin ang batok at ang magkabilang balikat nito. Wow! Ayos ah. Ang sarap naman nun. Unti ka kumakatulog. Salamat po, sir. Magaling ka. Kung may kailangan ka o tanong, lumapit ka lang kay Vince o sa akin. Opo. Salamat po. O sige, pwede ka nang lumabas. Sandali lang. Nagkakilala na ba tayo nun? Po? Hindi pa po. Ngayon lang. Bakit, sir? Wala. Naisip ko lang kasi na pamilyar ang mukha mo. Hindi ko lang maalala kung saan kita nakita. O baka dahil kapangalan mo lang siya. Anyway, sige na. Makakalabas ka na. Agad naman ako nagkaroon ng unang customer ko sa spa. Gaya ni Marcos ay nakatanggap ako ng papuri. Magaan daw kasi ang kamay ko at mainit ang mga palad ko. Habang minamasahe ko ang mga customer ay nakakatulog sila ng mahimbing. At kapag nagigising ay para daw silang pinaghele sa pagtulog. Lunchtime, matapos ko sa customer ko ay sabay na kaming lumabas ni Vince para bumili ng makakain. Naku, nag-ooperate na pala ulit ang perya na yan. Hindi ba nag-ooperate yan? Minto na. Baka bago na yung may-ari. Tara, dun tayo bumili ng pagkain. Masarap doon. Aalisin ko na sana ang tingin ko sa perya nang may mahagip ang gilid ng mata ko. Tumingin ako ng diretsyo sa loob ng kakahuyan na nasa likod lang ng perya. At doon sa likod ng mataas na puno, nakakubli ang isang babae. Nakatingin siya sa akin at nang magtama ang tingin namin, ay ngumiti siya. Natigilan ako, Madam Venus. Hindi ko siya maalala o kilala. Pero bakit may nararamdaman akong kirot sa puso ko habang nakatitig sa kanya? Ang babae sa panaginip ko. Carissa. Griselda. Nang makita
makita kong tumayo ang babae at naglakad, sinundan ko siya ng tingin. Parang may kung anong puwersa na humila sa akin papunta sa babae. Ngumiti siya nang magtago sa isa pang puno at sumilip. Criselda, sandali lang. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa nagsalubong ang mga kilay ko. Nang dumaan ang babae sa likod ng puno pero hindi ito lumabas sa kabila. Parang bula itong naglaho doon hanggang sa mapatingin ako sa gilid ng horror house. May isang lalaki doon ang nakatingin sa akin. May edad na pero mukhang malakas pa ang pangangatawan. Umisi ito sa akin at kumaway pa. Agad naman akong bumawi ng tingin at huwabol kay Vince. Hoy, bakla! Sinong Criselda? Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, sino yung Criselda? Abay, tulalay ka na lang dyan. Tapos may tinawag kang Criselda. Sino ba yon? Criselda? Sino yun? Abay, wet! Ikaw itong akala ko na matanda ka na naman. Sino ba yung tinitingnan mo doon? Wala. Pero alam mo, parang itong lugar na to parang pamilyar sa akin. Sigurado ako na ngayon lang ako nakarating dito pero parang nakita ko na to somewhere. Di ko alam. Di ko rin maintindihan eh. Baka sa panaginip mo. Diba kapag nananaginip ka, akala mo laging totoo? Oo. Baka nga. Halika na, at gutom lang yan. Sa day off natin, punta tayo dyan sa perya. Tapos, pasok tayo sa horror house. Wow, delikado. Ha? Bakit naman? Natatakot ka ba? Girl, mga tao rin ang nananakot dyan, no? Hindi, basta. Hindi magandang pakiramdam ko dyan. Lumipas ang mga araw at linggo hanggang hindi ko namalayan na 5 buwan na mula nang dumating ako sa Baryo Malinaw. Maayos ang naging trabaho ko sa massage spa. May mga naging suki agad ako na nagustuhan ang pagmamasahe ko. Mabait din naman ang mga kasama ko at madaling pakisamahan, lalo na si Marcos. Magkasundo kami sa lahat ng bagay. Dahil doon ako nakatira sa kanila, palagi kaming magkasama nito at magkausap. Para bang napakatagal na naming magkakilala. Samantala ng gabing yon ay nahuli akong umuwi dahil sa hinihintay kong customer na babae na suki at nagtagal ang sesyon namin. Dahil pwede namang lakarin mula sa spa hanggang sa bahay, hindi na ako nag-abala pang sumakay ng tricycle. Pasado 10:00 na ng gabi habang naglalakad ako. Bigla akong huminto nang maramdaman ng mabigat na hangin sa paligid ko. May sumusunod sa akin. Sino yan? Naghintay ako ng may sasagot, pero tanging mga kuliglig lang ang naririnig ko. Pinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang marinig ko na lang na may mga yabag na sumusunod sa akin. Bigla akong nakaramdam na matinding takot. Pinagpawisan ako ng malamig. Binilisan ko ang bawat hakbang ko kasunod na isang pamilyar na angil na minsan ko nang narinig sa panaginip ko. Sa wakas, natagpuan rin kita! Sino yan? Mabilis akong lumingon matapos marinig ang nakakatakot na boses na yun. Ngunit tangay ang madilim na daan lang at ang talahiban sa magkabilang gilid ng kalsada ang nakita ko. Dahil doon ay mas lalo akong natakot. Ang mabilis na lakad ay naging takbo. Kasabay nito ay narinig ko ang mabilis din na mga yabag. Sumusunod sa akin. Tumatakbo kagaya ko. Lord, tulungan mo po ako. Bigla akong huminto nang makita ang isang motor na parating at nasilaw ako ng headlight nito. Pagkatapos ay agad akong lumingon ulit sa likod nang makita ko na gumagalaw ang mga matataas na damo. Tamang ako ng hinala. May sumusunod sa akin dahil ang galaw ng mga talahib na yon ay palayo. Carissa, Sir Marcos! mabuti na lang hindi ka na paano. Pupunta na dapat kita eh. Nag-aalala na si Mama at Glyn sa'yo dahil wala ka pa. Kasi po sir, yung customer natin eh. Kulang na lang pati kuyukot ng puwet na pamasahe. Halika na, sumakay ka na at umuwi na tayo. Naku sir, salamat po. Nakakaya naman, nag-abala pa kayo. Wala yon. Mabuti na to kaysa mapahama ka.
sakay na. Sige po. Nasaan na pala yung kasama mo? Po? Yung kasama mong babae. Yung nakasunod sa'yo. Nasaan na siya? Saan siya umuwi? Wala pa akong kasama, sir. Mag-isa lang ako. Ha? Paano nangyari yun? Eh, kitang-kita ko nasa likod mo siya. Hayaan mo na nga. Halika, sakay na. At umuwi na tayo. Kinabukasan, habang nasa spa kami at naghihintay ng customer, nakuha ang atensyon namin ng mga taong nagkakagulo sa kabilang gilid ng kalsada. Nagkukumpulan ng mga ito habang nakatingin sa direksyon papunta sa gubat. Ay, anong kaguluhan sa dako pa roon? Halika, bilis. Makichismis tayo. Ano kaya nangyari? Nang lumabas kami ay siya namang dating ni Marcos. Tumayo rin siya sa tabi namin at tinignan din ang mga kaguluhan. Bukod sa mga tao ay may mga pulis din doon at paramedic. Maya-maya ay humahangos na dumating ang isang babae na umiiyak. May namatay ba? May nakitang bangkay ng lalaki dun sa gubat, malapit dun sa misteryosong puno. Tsaka nang ikimatay niya ay dahil sa lunod. Lunod? Wala namang ilog na malapit dito ah. Nandun pa sa kabila. Nandito na palang poging jojowain ko. Pero yes, nalunod daw siya. Ewan ko ba kung bakit may mga pumapasok pa rin dyan sa gubat na yan eh. Ilan na yung nakikitang patay dyan at sinasabing nalunod daw? Napaka-haunted naman kasi ng gubat na yun. Anong meron ba dyan? Inkanto. Ang sabi ni Mama, pinamamahayan daw yung gubat ng isang inkantong babae. Tagabantay at nag-aalaga ng kalikasan. Bali-balita pa, nakatira siya doon sa ilalim ng isang mataas na puno. May hati sa bandang ibaba ng katawan at kasya sa loob ang 2 tao. Laging basa ang lupa doon sa ilalim ng puno at lagi may naipon na tubig sa gitna. Sa unang tingin parang naipon lang siya doon dahil sa tubig ulan. Pero sa ilalim ng kubat, misteryosong lawa. Ha? Paano mo nalaman? Nakapasok ka na dyan? Sa panaginip ko, Nako, sir. Alam mo naman tong si Carissa, laging weird ang panaginip. Teka lang, sino ba tong babaeng to? Oo nga pala, Cora. Si Carissa. Siya naman si Cora, ang may-ari ng nail spa dyan sa tabi natin. hello po, nice to meet you. Hindi ka maganda. Mukha kang ordinaryo. Excuse me? Hi, Papa M. How's your day? Kung hindi siya maganda sa lagay na yan, ano ka, latak? Mas maganda ako. Maganda ako. Hindi halata. Mukha kang kuhol. Hoy! Hindi ako mukhang kuhol. Kisabulips ang tawag dyan. Naks! Ang mukha kuhol, ang boses parang pinunit na yero. Isa ko babae, may matris, may flower, ikaw? Ay, baklang may jowa. Ikaw ba meron? Kapag naging kami ni Marcos, ikaw ang una kong palalayasin dyan sa spa na yan. Charis, di ko carry ang kakapalan ng fez mo. Hindi siya mahilig sa exotic at tenders na endangered species. Ew. Tama na yan, Vince. Cora, baka mamaya magkapikunan naman kayo eh. Yan kasi, inaaway ako. Nilalait ang face ko. Ayan eh. Ilusyonada. Tsaka sino ba nauna? Hindi ka naman inaano ni Carissa eh. Binalik ko lang yung ginawa mo. Palibhasa mas maganda ang ganda ng friend ko. Kaya insecure ka dyan. Halika na nga, balik na tayo sa loob. Sige po, Manang, pasok na kami. Malang? Anong manang? Isang gabi bandang mag-aalas 12. Dapat ay tulog na ako pero hindi ako dalawin ng antok. Kaya naman mula sa kwarto ay bumaba ako sa kusina. Di ko pala nabanggit, Madam Venus. Nakatira kami sa bahay ni Aling Susan na nanay ni Marcos. Medyo malaki ang bahay ng mag-ina at may 4 na kwarto.
Wala naman daw gumagamit, kaya naisipan na lang tumanggap ng boarders para may extra na kita. Unang umupa doon si Vince, kaya naman nang matanggap ako sa spa ni Marcos, doon na rin ako umupa ng kwarto. Lumingon si Aling Susan at ngumiti nang makita ako. Hindi ka rin makatulog. Opo. Gusto mo ng gatas. Ay, hindi po, salamat. Di ako uminom ng gatas eh. Parehong-pareho kayo ng batang inalagaan ko noon. Inaanak ko. Best friend ko yung nanay niya. Hindi rin siya umiinom ng gatas. Silang dalawa ng kambal niya. Ewan ko po ba? Basta ang naalala ko lang, ayoko sa gatas sa simulat sa pulpa. Pasensya ka na nga pala. Dahil nung dumating ka, ay tiyempo na nasa bakasyon ng anak ko. At ako naman ay nagpunta sa kapatid ko at dinalaw ko. Naku, wala po yun. Pinaliwanag naman ni Vince sa akin. Tagasan ka nga ulit? Sa Caloocan po. Mabuti at pinayagan ka ng pamilya mo na dito magtrabaho. Ay ang layo dito sa amin. Ang ulila na po ako eh. Yung mga nagpalaki sa akin na kamag-anak ko, hinayaan na po ako mula na mag-graduate ako ng high school. Ah, ganun ba? Anong ikinamatay ng mga magulang mo? Kung ayos lang na pag-usapan natin. Di ko po alam eh. Hindi mo alam? Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, Aling Susan, wala po ako maalala nung kabataan ko. Ang naalala ko lang mula 10 years old ako na nagising ko sa ospital. Na-aksidente daw ako habang paluwas ng Maynila. Nung buhay pa si Lola, yung una nag-alaga sa akin, huwag ko na daw alamin, sabi niya. Ganun ba? Kung ganun, totoo yung kinukwento ni Vince na may mga bagay na nangyayari sa'yo na hindi mo maipaliwanag? Opo. Gaya po ng panaginip ko dun sa babaeng kamukhang kamukha ko. Lagi kami nasa gubat tapos tinatawag ko siyang Griselda. Ha? Ay, Diyos ko. Tapos yung mga panaginip ko po palaging akala mo totoo. Na naginip ako na nalunod ako sa isang lawa. Pagising ko basang-basa ako. Carissa, maaari ba kitang mayakap? Po? Sige po. Nagtataka man pero hinayaan ko si Aling Susan na yakapin ako. Lalo akong naguluhan nang umiyak siya at niyakap ako ng mas mahigpit. Hindi niya ako basta binitawan na parang isang inang nangungulila sa kanyang anak na matagal na panahon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at dininig niyang panalangin ko. Aling Susan, ayos lang po ba kayo? Oo. Pasensya ka na. Nadala ako ng damdamin mo. Kamukha mo kasi yung inaanak ko eh. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa batang yon. Sige na at mauuna na ako sa taas. Sige po. Nagtataka na sinundan ko ng tingin si Aling Susan. Bigla itong nagmamadali sa pag-akyat habang panay ang lingon sa akin. Maging ang gatas nito ay hindi inubos, kaya nilagay ko na lang yun sa ref. Habang nagpapalaman ako ng chicken spread sa tinapay, bumaba naman si Marcos. Nakasuot lang ito ng shorts at tank top. Kaya labas at humihiyaw ang bicep nito. Kain, sir. Marcos na lang kapag nandito tayo sa bahay. Uy, mukhang masarap yan ah. Ipagpalaman kita. Akong gumawa nito kanina. Nag-crave kasi ako ng chicken sandwich eh. Oh, tikman mo. Ang sarap naman ito. Salamat. Nga pala, may boyfriend ka na? Wala eh. 2 years na mula nung maghiwalay kami ng ex ko. Bakit po? Nakita ka ng isa sa tropa ko. Gusto makipagkilala sa'yo. Ganun ba? Okay lang naman magpakilala. Hindi ko pinayagan, sabi ko. Huwag niyang abalain ang mga tauhan ko. Mais pa din ang pamilya nila sa kabilang bayan. Baka mamaya, ipirate ka eh.
Mas gusto ko sa yung spa. Mababait ang mga tao tsaka malapit dun sa gubat. Yung sinasabi na may engkanto? Huwag mo nang balakin na pumasok doon, ikaw rin. Alam mo ba na may mga pumapasok dyan na minsan hindi na nakakalabas ng buhay o kaya naman nawawala at hindi na nakikita. Hindi ko alam kung anong meron dun sa gubat na yun. Parang pamilyar siya sa akin eh. Feeling ko nakapunta na ako dun. Huwag na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo doon. Naku, yung halaman. Malapit nang mamatay. Si mama kasi nakakalimutan diligan eh. Alam mo bang pati sa mga halaman may healing powers ang kamay ko? Talaga? Nilapitan ko ang halaman. Halos tuyo na ang mga dahon nito at kung titignan ay tila wala ng pag-asang mabuhay. Ngumiti ako at marahan na hinaplos ang dahon at lupa. Hindi ko alam kung saan ko natutunan ang bagay na yun. Basta ang naalala ko lang, nasa school ako noon at nakita ko ang isang halaman na halos lanta na. Hinawakan ko yon at kinausap. Tapos kinabukasan ay nakita ko na lang na nabuhay siya. Huwag ka na magtampo. Gumising ka na. Bukas, sisigla ka na ulit. Alam mo, maganda ka. Medyo weird nga lang. Sabi nga ng marami, minsan kinakausap ko mga hayop tapos parang naiintindihan nila ako. Kaya tuloy mula nung bata pa ako, lagi ako nabubuli. Baliw daw ako, weirdo. Si Vince lang nag-iisang kaibigan ko eh. Ako? Pwede mo naman ako maging kaibigan eh. Kung okay lang sa'yo. Oo naman. Muli ko naman natagpuan ang sarili ko sa loob ng gubat na yun. Naglalakad habang naririnig ko ang ingay ng mga hayop kahit nasa kalagitnaan na ng gabi. Kumuhuni na parang nagbibigay babala. Hindi ko iyon pinansin at tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad na hindi ko alam kung saan ba ako dadalhin ang mga paa ko. Ilang sandali pa. Bigla akong napahinto sa paglalakad nang mula sa likod ng puno ay lumabas ang isang nakakatakot na nilalang. Ang hugis ng katawan nito ay gaya sa isang normal na tao. Ngunit ang kanyang tenga ay patusok. Nanlilisik ang mapula nitong mata. Mahaba ang buhok na hanggang balikat kumpara sa mga ordinaryong lalaki at matatalas ang kanyang mga ngipin. Ikaw, ang aswang sa panaginip ko. Ikaw, ang isa pang supling nilakan na matagal ko nang hinahanap. Wala ko naiintindihan sa mga sinasabi mo. Kung ganon, ipapaintindi ko sa'yo. Umpisa natin sa pagpira-piraso ko ng katawan mo. Pagkatapos ay kakainin ko ang lamang loob mo. Mabilis akong tumakbo palayo. Pero kahit anong takbo ko ay parang hindi ako nakakalabas ng gubat na yon. Hanggang sa tuluyan akong abutan ng aswang. Mula sa likod ay tinalunan niya ako, dahilan para madapa ako. Sinakyan niya ako sa likod at diniin ang mukha ko sa lupa. Nanindig ang mga balahibo ko sa buong katawan dahil sa takot nang bumulong siya sa tenga ko. Ipapaalala ko sa iyo ang nakaraan mo, Carissa. Ikaw na anak ng isang mortal at engkanto. Ang nanay mong nakiapid at niloko ang tatay mo. At ako ang nakarelasyon niya. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang pamilya mo? Nahuli mo kami ng nanay mo sa likod ng bahay ninyo na naghahalikan, di ba? Tapos sinumbong mo sa tatay mo. Pinatay ng tatay mo ang nanay mo. Sa kanya ako sinugod at naglaban kami. Doon ko siyang napatay. Hindi! Hindi totoo yan! Yan ang katotohanan!
Ikaw ang sumira sa pamilya mo! Kayong dalawa ni Griselda ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Auring! Papatayin ko kayo! Ngayong nagbalik ka dito sa bayan na ito, uunahin na kita! Biglang humahagis ang aswang nang akmang kakagatin na niya ako na para bang may tumulak sa kanya ng malakas. Mabilis akong bumangon na nagulat sa nangyari at saka ako tumingin sa aswang. Maging siya ay parang nagulat din. Sinamantala ko yun at agad akong tumayo saka kumaripas ng takbo. Carissa! Bumalik ka dito! Tulong! Marcos! Vince! Griselda! Huli ka! Nahablot ako ng aswang sa batok at hinila palapit. Pagkatapos isinakay niya ako ng mahigpit bago malakas na binalya ang katawan ko sa puno. Halos mapugto ang hininga ko sa higpit ng pagkakasakal niya sa akin. Sa sobrang higpit, bumaon ang kuko nito sa leeg ko. Wala akong nagawa ng mga sandaling yon kundi ang umiyak at matakot. Nangihina na ako at tila anumang oras ay mawawalan ako ng malay. Papatayin kita! Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Auring! Ikaw! Bitawan mo siya! Humanap ka ng katapat mo, Lirio! Ako ang harapin mo! Bitawan mo ko! Ayun na naman siya, Madam Venus. Ang babaeng kamukha ko. Hinawakan niya sa braso ang aswang at parang baliwala na pinilipit yon. Doon pa lang niya ako nabitawan. Hinang-hina na bumagsak ako sa lupa habang habol ko ang paghinga ko. Hindi ito ang mundo mo. Kaya hindi ka maaari maghari-harian dito. Kapag hindi mo binitawan ang kapatid ko, papatayin kita! Ngayong magkasama na kayo, mas madali na sa akin ang patayin kayong dalawa! Subukan mo kung kaya mo! Wag na wag mo kong minamaliit, Griselda! Hinahayaan kitang mabuhay dahil naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin ay pinalagpas na kita! Nanlilisik ang mga mata na tinitigan nito ni Griselda. Pagkatapos ay biglang umihip ang malamig at malakas na hangin. Umangat ang kamay ng babae at parang may puwersang sumakal sa leeg ng aswang. Pumiglas ito ng husto pero hindi nito magawang kumawala. Nagulat ako at napasiksik sa sulok ng malaking ugat ng puno nang makita ko na lumutang ito sa hangin. Kaya kong paghiwa-hiwalayin ang bawat piraso ng katawan mo sa isang kumpas lang ng kamay ko. Kapag sinaktan mo ulit ang kapatid ko, ang susunod mo nga harapin ay ang iyong kamatayan! Lumayas ka dito sa gubat! Humagis ang aswang at malakas na tumama sa puno ang katawan nito. Matapos yun ay bigla itong tumakbo palayo. Nang tumingin sa akin ang babaeng kamukha ko, takot na takot ako nang muling sumiksik sa sulok. Sino ka ba? Bakit pa palagi ka nagpapakita sa akin? Bakit iisa tayo ng mukha? Kakambal mo ako, Carissa. Ako si Griselda. Huwag kang matakot. Dahil palagi tayong magkakampi. Palagi mo akong kasama. Mula noon hanggang ngayon. Narito lang ako palagi para protektahan ka. Kakambal? Pero hindi ka tao. Ipahinga mo ang iyong isip. Alisin mo ang takot at agam-agam sa puso mo. Malapit nang masagot lahat ng katanungan mo. Kapag nagising ka, magaling ang sugat mo. Dinampi ni Griselda ang palad nito sa sugat ko sa leeg. Pagkatapos ay unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Ilang sandali pa, naalimpungatan ako dahil sa malakas na boses ni Marcos, Vince at Aling Susan at pagyugyog ng mga ito sa katawan ko at sunod-sunod na tapik sa pisngi ko. Carissa, gumising ka. Carissa, gising. Oy! Friend, wake up! Nakakaloka ka! Anong nangyari?
Anong ginagawa ko dito sa kwarto ko? Carissa, binabangungot ka na naman. Nagising kami dahil sigaw ka ng sigaw. Bangungot? Oo, Hindi po, Aling Susan. Nandun ako sa gubat. May aswang tapos gusto niya akong patayin. Tapos nakita ko si Criselda. Yung babaeng palaging dumadalaw sa panaginip ko. Kakampal ko daw siya. ay Panginoon ko. Carissa, hindi ka pumunta sa gubat. Sigurado ako dahil hindi pa ako umaakyat sa kwarto ko. Nasa sala ako kanina pa. Nandito ka lang sa kwarto mo kaya nakakapagtaka. Bakit puro putik ang mga paa mo? At madumi ang damit mo? Bigla akong bumangon dahil sa sinabi ni Marcus. Tama siya. May putik nga ang mga paa ko at marumi din ang damit ko. Bigla akong nalito sa mga nangyayari. Naiyak ako sa takot. Litong-lito na ako sa mga nangyayari sa akin. Sigurado ako, nandun ako sa gubat. Hindi pa naginip yun. Ano ba nangyayari, Aling Susan? Sino po yung O-ring? Sino si Lakan? Ano ba talaga ako? Marcus, bukas ng umaga, ipatawag mo kagad si Kasenyo. Panahon na para malaman ni Carissa ang totoong pagkatao niya. Opo. Kinaumagahan, bigo kaming makausap ang sinabing kasenyo ni Aling Susan. Nagkataon na wala daw ito sa bahay at umakyat daw ng bundok para magdasal. Kaya pakiramdam ko ay para akong nakalutang sa ere. Ayaw naman sabihin ni Aling Susan ang nalalaman niya na wala yung matanda. Kaya hanggang sa pagpasok ko sa spa ay madalas akong tulala. Hoy! Hay nako! Tulalore na naman ang aking bestie. Sorry. Mabuti na lang at wala pa tayong customer. Iniisip mo pa rin ba yun? Hindi ko maiwasan eh. Ang dami pa rin kasing tanong sa isip ko. Ang mabuti pa para ma-relax ka naman. Sa day off mo, punta tayo dyan sa perya. Oh! Date daw kayo! Uy, ikaw talaga. Niyaya lang sa perya, date agad. Nakakaya naman kay sir. O bakit? Anong masama? Binata siya, dalaga ka. Pogi siya, maganda ka. O, pak! Perfect! I don't mind. O, I don't mind daw. Aarte ka pa? Lalo ngayon, naalala ko na kung saan kita nakita. Ha? Anong ibig mo sabihin? Di ba nung first day mo dito? Tinanong kita kung nakita na ba tayo dati. Dahil pamilyar ka. Ngayon naalala ko na. Pinaalala na sa akin ni Mama. Ikaw pala yung Carissa na kababata ko. Yung kalaro ko. Ikaw at si Criselda. Yung kakambal mo. Pero palaging tahimik si Criselda. At gusto niya na palaging mag-isa. Ikaw yung madalas kong kalaro. Talaga? So, totoo si Criselda? Hindi siya sa panaginip ko lang nag-i-exist? Totoong may kakambal ako? Oo, totoo yun. Kaya nagulat ako nang banggitin mo ang pangalan niya nung binabangungot ka. Pero gaya mo, bigla na lang din siyang nawala. Dapat talaga, makausap ko na si Kasenyo. Ayun na, may customer na. Good morning, sir. Good morning. Balita ko may masarap daw magmasahe rito. Sino ba yon? Ikaw ba yon? Sabi nila maganda daw eh. Sir, hindi po siya pwede. Kapag po lalaking customer, lalaki din po magmamasahe sa inyo. Hindi. Ayaw ko ng iba eh. Gusto ko siya. Sir Marcos, di bali po, ako na lang. Ako na pong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Sige sir, dito po tayo. Wala kaming nagawa kundi pagbigyan ng customer. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, ay agad ko siyang binigyan ng tuwalya at bathrobe para doon na maghubad sa dressing room. Habang ako naman ay hinahanda na ang gagamiting oil at lotion.
Nagpaskil ako ng peking ngiti nang lumabas ito ng nakatapis. Dapa na po kayo, sir. Is, wala ba kayong extra service dito? Po? Extra service? Alam mo na, pagkatapos ng masahe, yung junjung ko naman ang kailangan na mamasahe. Ha? Mawalang galang na po, sir. Massage parlor po ito, hindi ito beer house o cabaret. Masahe lang po ino-offer namin dito. Bakit ba ang arte mo? Babayaran naman kita eh. Nyari ka pa. Hindi ko lang alam, nagbibigay ka rin ng extra service sa iba eh. Ay, hindi ako ganong klase ng babae. Reflexologist po ko. Professional po ko at pinag-aralan kong ginagawa ko. Nagkamali ho yata kayo ng pinuntahan eh. Mabuti pa umalis na kayo. Halika dito. Ay! Huwag ka nang umarte, ha? Sir Marcos, tulong! Huwag kang maingay. Nagpumiglas ako nang bigla akong hablutin ng lalaki at takpan ng bibig ko. Mas malaking lalaki ito kaya hindi ako nanalo sa lakas nito. Nagawa niya akong ihiga sa massage table. Pero hindi ako nagpadaig at agad kong tinuhod ito sa pagitan ng hita niya. Sabay tulak palayo. Takot na takot akong tumakbo palabas habang umiiyak. Gulat na gulat naman ang mga nagsilingunan sa akin ng mga kasama ko. Habang si Marcos ay nagmamadaling lumapit sa akin na baka sa mukha ang pag-aalala. Anong nangyari sa'yo? Yung lalaki, sir, pinagtangka niya ako pagsamantalahan. Inaalok niya ako ng extra service. Sabi ko hindi tayo gumagawa ng gano'n. Tapos pinasa niya ako. Gago yun ah. Vince, dito ka lang kay Carissa. Guard, halika dito, bilis. Galit na sumugod si Marcos. Pero bago pa ito makapasok sa kwarto, bigla nang lumabas doon ang lalaki. Hindi maayos ang suot na t-shirt nito at ang pantalon ay hindi pa nakakabit ang sinturon. Nang makita ito ni Marcos, ay agad niyang inindayan ang suntok ng lalaki. Pagkatapos ay sinunggabay nito sa damit at malakas na tinulak sa pader. Habang ang guard naman ay tinutukan ito ng paril. Ayop ka! Manyak! Ang lakas ng loob mong pumasok dito para lang bastusin ang tao ko? Ha? Wala akong kasalanan ha. Siya ang nibigay ng motibo sa akin. Gusto nga niyan magubad na sa harap ko eh. Ang kapal na mukha mo, sinungaling! Ay, Des! Saan universe ka kumuha ng kakapalan ng Fez? Sa tsaka mong yan? Ay, no! No, mama! No, papa! Walay ka sa level ng alaga kong Diyosa, manyak! Tumawag kayo ng pulis. Biglang sinuntok ng lalaki si Marcos at tinulak ng malakas sabay karipas ng takbo pabalik sa loob ng kwarto. Mabilis nitong nilak ang pinto. Kaya sunod-sunod na binangga ni Marcos ang pinto gamit ang balikat tapos ay sinipa. Nang hindi pa rin mabuksan ay nagmamadali na ang staff namin na kunin ang susi ng pinto. Nang mabuksan na nga ang pintuan, nakita namin na wala na doon ang lalaki at bukas na ang bintana. Ay, ayun, sir! Dumaan sa gilid! Habulin natin, bilis! Tumakbo kami palabas at nakita namin ang lalaki na tumawid papasok ng perya. Agad namin siyang sinundan. Hanggang sa pumasok ito sa loob ng horror house. Susundan dapat ito ni Marcos hanggang doon. Pero mabilis akong tumakbo at pinigilan ito. Huwag ka nang sumunod dyan! Pero baka makatakas yun. Basta huwag kang papasok! Masama ang kutob ko. Halika na dito, parating ng pulis. Oh, loko! Takot ka pala sa horror house eh. Huwag kayong umalis dyan para hindi siya makalabas. Bantayan niyo pati yung likod. Hindi lang si Vince ang natawa, maging ang mga kasama namin. Pero ako, ibang kilabot ang naramdaman ko. Ang angil na yun ay parang hindi peke at ang sigaw ng lalaki, parang totoong natakot. Mas lalo kong kinabahan nang biglang tumahimik sa loob ng horror house. Naghintay kami ng ilang sandali pa. Maya-maya ay may lumabas na isang may edad na lalaki. Maayos ang damit nito. Nakasuot ng itim na slacks, green na polo shirt at nakasapatos.
Sir, good afternoon po. Kayo po ba yung operator ng horror house? Ako nga. Ako si Pedro. Kayo yung taga dyan sa massage spa, di ba? May paglilingkod ba ako sa inyo? Opo. Ako si Marcus at sila yung mga tao ko. Itatanong lang po namin kung may nakita po ba kayong lalaking pumasok dyan. Medyo malaki ang tiyan at naka-shirt na puti. Nakaitim din na pantalon pero nakabukas yung sinturon. Lalaking naka-t-shirt na puti. Meron no. Sinita ko pa nga dahil pumasok siya na hindi pa ako nag-ooperate. Pero lumabas din. Po? Saan dumaan yun? Hindi ko alam. May problema ho ba? Umagos ang mga luha ko habang unti-unting bumabalik sa isip ko ang nakaraan. Ngayong nakita ko na sa wakas ang larawan ng buong pamilya ko. Parang hinintay lang ng panahon na makita ko ang mga larawan na yun bago bumalik lahat ng mga alaalang nawala dahil sa aksidenteng yun. Ang sinabi ng aswang na yon sa panaginip ko kung paano namatay ang mga magulang ko ay isang kasinungalingan. Dahil lang totoo, ginayuman niya ang nanay ko at inakit kaya sila nagkaroon ng relasyon. Ako ang nakatuklas ng panggagayuman ng aswang na yon sa nanay ko. Iba ang itsura ng aswang na yon noon. Mas bata at mas matipuno ang katawan niya noon. At nang gabing sumugod siya sa bahay namin, pinagtanggol kami ni tatay. Ang aswang na yon ang pumatay sa mga magulang ko. Naalala ko na po. Ninang Susan. Kayo ni Lolo sa inyo nagkakasama ni Caselda. Tama, anak. Ganun nga ang nangyari. Nung kinuha ko ng mga kapatid ni Nanay, ang naalala ko lang, iyak ako na iyak sa sasakyan. Tapos, hindi pa kami nakakalayo nang may bumangga sa sinasakyan namin na isang truck. At tumagising ako sa ospital, wala na akong maalala pa. Pero, bakit yung kami pinaghiwalay ni Caselda? Dahil alam kong mahihirapan si Lirio na patayin kayo kapag magkahiwalay kayong dalawa. Gusto niyang ubusin ang pamilya ni Aureng. Galit na galit siya dahil hindi natuloy ang kanyang plano na kunin ito at dalhin sa mundo niya. Si Lirio ay isang kalahating aswang at kalahating engkanto. At bilang engkanto, nagagawa niyang makapasok sa panaginip mo at sinubukan na lasunin ang isip mo. Kung gano'n, totoo nga na naroon ako sa kubot ng gabing yun. Humiwalay ang kaluluwa ko, taglakbay doon. Tama. Bilang may dugong engkanto, alam ko na ikaw mismo ang makakasagot ng misteryong nangyayari sa iyo. Engkanto? Isa akong engkanto? Si Lakan, ang iyong ama, ay isang engkanto na umibig sa iyong ina. Matapos nilang magpakasal, ay nanirahan na siya dito sa baryo natin. Lalo na nang mabuntis si Aureng at ipinanganak kayo. Siya noon ang nagbantay ng kagubatan at ang nanay mo ay isang ordinaryong tao. Kaya pala. Kaya minsan pakiramdam ko naiiba ako. Si Caselda, saan niyo siya dinala? Pinagkatiwala ko sa mga kalahi ng tatay mo. Sila ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Habang lumalaki kayo, napansin na ng nanay at tatay niyong pagkakaiba niyo. Mas lumabas ang dugong engkanto kay Crisilda. Yun ang dahilan kaya madalas siyang nag-iisa. Palagi siyang nakikipag-usap sa mga espiritu, sa hangin at sa kalikasan. Ikaw naman, mas lumabas sa iyo ang dugo ng isang mortal. Nasaan na si Caselda? Gusto ko siyang makita. Siya na ngayon
ang nangangalaga sa kagubatan. At magpapakita siya sa iyo sa tamang oras. Ang tagal namin nagkalayo. Nakalimutan ko siya. Malaki kasalanan ko sa kanya. Iya, huwag kang mag-alala. Naiintindihan niya yon. Mula noon ay binabantayan ka niya. At naghihintay siya sa pagbabalik mo dito. At totoo nga, ang Panginoon mismo ang nagbalik sa iyo sa bayan na ito. Salamat po sa pag-aalaga niyo kay Criselda. Nang mga panahon na wala pa ako dito. Ginagawa ko lamang ang mahigpit na bilin ni Lakan. Nangako ako sa iyong ama na hindi ko kayo pababayaan at ituturing ko kayo na parang mga tunay kong apo. Pero mag-iingat kayo dahil kay Lirio. Mula nang dumating ka sa bayan na ito, ay nakabantay na siya sa iyo. Handa siyang umatake at gawin ang matagal niya ng bala. Wala na si nanay. Bakit ba ayaw niya kaming patahimikin? Dahil ikaw, kayo ni Criselda ang sinisisi niya sa pagkawala ni Aure at hindi natuloy ang kanyang plano. Mas maigi na kay Criselda mo itanong. Kung gusto mong siyang makita, kausapin mo siya sa isip mo. Carissa, maririnig ka niya. Matapos ang mga nalaman ko, dahil day off ko ng araw na yon, niyaya ko ni Marcos na lumabas. Agad naman pumayag si Ninang Susan para daw malibang ako at mabawasan ang nararamdaman kong stress. Sakay ng kanyang kotse ay dinala niya ako sa isang restaurant at kumain kami. Pagkatapos ay nagpunta kami ng arcade at naglaro ng mga games. Nang magsawa naman kami, nanood kami ng sine. Sa buong sandali na magkasama kami, alagang-alaga ako ni Marcos. Gentleman at malambing. Bukod doon ay maasikaso. Habang sakay kami ng kotse niya, ay walang patid ang kwentuhan namin. Nag-enjoy ka ba sa date natin? Date? Date pala yun? Oo, ano pa ba? Ayaw mo ba? Hindi gusto. Pero hindi mo naman kasi ako nasabihan na date pala yun. Ang sarap pala sa feeling na makadate mo yung first crush at first love ko. Hindi nga. Baka naman binobola mo ko. Hindi Totoo yun kahit itanong mo kay mama. Nung bigla kayong nawala, iyak ako lang iyak sa kanya. Hinahanap kita. Talaga? Namiss mo ko? Oo naman. So naalala mo na yung mga araw na palagi tayo naglalaro. Tapos yung paborito nating maglaro dun sa ilog. Oo, naalala ko na. Kaya pala ang gaan agad ng loob ko sa'yo nung makilala kita. Parang ang dali para sa akin na magustuhan ka. Kasi ikaw pala yung first love ko. Hindi naman ako naginala na ikaw ngayon kahit na Carissa pangalan mo. Marami kasing may pangalan na Carissa. Uy, bukas yung perya. Aba, ang daming tao. Gusto mong pumunta? Pwede, basta huwag tayong pupunta sa horror house. Hindi, akong bahala sa'yo. Pumarada sa tabi ng kalsada si Marcos at pumasok kami sa loob ng perya. Ngumiti ako sa kanya nang hawakan niya ang kamay ko. Pagkatapos ay dumiretso kami sa Ferris wheel. Kumaway pa kaming dalawa nang makita namin si Mang Pedro, ang operator ng peryahan. Pagsakay namin doon ay agad umandar yon at kumapit ako sa braso niya at sinandal ang ulo ko sa balikat ni Marcos. Carissa, naalala mo ba? Yung nag-picnic tayo nila mama sa gubat, tapos pumunta tayong dalawa sa may ilog. Busy sila mama na magkwentuhan tapos tayong dalawa. Naglakad hanggang sa makalayo tayo. Naupo pa nga tayo sa malaking bato Oo naman. Naalala mo nung inalikan kita dun? Yun yung first kiss natin pareho. Tapos sabi ko, paglaki ko papakasalan kita. Oo, naalala ko na. Matagal na panahon nang lumipas. Kikilalanin ulit kita, Carissa.
Pagkatapos tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Pakakasalan kita. Talaga? Kahit may lahi akong engkanto? Wala akong pakialam kahit ano ka pa. Hindi ko napaghandaan ang sumunod na nangyari, Madam Venus. Bigla akong hinalikan sa labi ni Marcus. Matagal. At hindi ako nag-abala na itulak siya palayo. Makalipas ng ilang sandali, ay hinawakan niya ako sa kamay at ngumiti kami sa isa't isa. Upgraded version yung kiss na yon. Binigla mo ako dun ah. Sorry, hindi ko na matiis eh. So, payag ka ba? Mula ngayon, exclusively dating na tayo. Liligawan kita. Oo, pumapayag ako. Kapag nagpakita na sa'yo si Criselda, kakausapin ko rin siya. Since siya na lang ang pamilya mo, ipapaalam ko sa kanyang nararamdaman ko para sa'yo. At ang intensyon ko, gusto kong ipakita sa kanya na magkaiba man kayo ng mundo ngayon, may kasama ka dito na mag-aalaga sa'yo. Salamat, Marcus. Dahil sa date namin ni Marcus ay panandalian kong nakalimutan ang mga kababalaghang nangyayari sa akin at ang banta ng aswang sa buhay ko. Wala akong ginawa kundi ang magpakasaya kasama siya. Napagkwentuhan namin ni Marcus ang masasayang sandali noong kasama ko pa ang mga magulang ko at si Criselda. Tsak matutuwa si Mama kapag naalaman niya na nagkakamabutihan na tayo. Kapag lumuwas ako ng Maynila sa susunod, isasama kita para doon tayo mag-date. Sige ba? Namimiss ko na rin yung ingay ng Maynila tsaka yung malalaking malls doon. Eh nga pala, kailan mo nalaman na ako yung karisang kababata mo? Kay Mama. Sinabi niya sa akin nung gabi na ginawan mo ako ng chicken sandwich. Tinawag niya ako tapos ayun sinabi niya. Hindi ko palang masabi sa'yo kasi bilin niya na huwag ko munang sabihin dahil wala ka pang maalala nun. Pero ano yung... Ah! Marcos, sa unahan! Uy! Atlas! Ah! Agad akong sinunod ni Marcus at inatras ang kotse. Dahil sa unahan namin ay walang iba kundi ang aswang. Sa pagkakataong ito ay hindi na yon isang panaginip. Totoo na ang lahat ng nangyayari at kasalukuyan niya kaming hinahabol. Takot na takot akong kumapit habang mabilis ang pag-atras ni Marcus. Hanggang sa bigla itong huminto, sabay tapak ng mariin sa accelerator. Napasigaw ako nang salubungin ito ng aswang at sinubukang banggain ang kotse. Pero nagulat kami nang bigla itong tumalon at sumampas sa hood ng sasakyan at tumalon sa bubong. Marcos! Marcos, ano gagawin natin? Basta kumapit ka na mabuti. Halika dito, babae. Dahil sasama ka sa akin! Iwan mo ako! Carissa! Nang basagin ng aswang ang salamin ng bintana sa gilid ko, ay agad ako nitong hinablot sa braso at pilit na hinihila palabas. Ngunit nanlaban ako. Pilit akong tumayo habang si Marcus naman ay hinihila rin ako. Halos kumandong na ako sa kanya habang nagmamaneho siya. Nang tinukod ko ang isang paa ko sa pinto ng kotse, sabay sipa ng malakas sa aswang ng isa pa. Tigilan mo na ako! Mamatay ka na! Kumapit ka sa akin na mabuti! Sumunod ako at yumakap sa kanya. Bigla na namang nagpreno si Marcus, kaya nakabitaw ang aswang at nahulog. Saka agad iyong pinaandar palayo. Hingal na hingal kami nang sa wakas ay hindi na namin nakita ang aswang. Umalis ako sa kandungan ni Marcus at umupo ng maayos. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Kinagat o nakalmot ka niya? Ayos na ako. Biglang nakaabig ni Marcus ang kotse pakaliwa. Matapos biglang sumulpot ang mukha ng aswang sa windshield at binasag yon, kaya agad kaming bumangga sa puno. Mabuti na lang at bigla niya akong nayakap at lumabas ang airbag ng kotse nito, kaya ligtas kami at hindi nasugatan ng malala. Nang lumingon kami sa paligid ay nawala na ang aswang. Kinuha ni Marcus ang mahabang tubo sa gilid ng upuan. Bago kami nagmamadaling bumaba at mabilis na tumakbo.
Saan ka pupunta, Carissa? Ayan na naman siya! Huwag kang mag-alala. Dahil hindi na kita papatayin. Dahil ikaw ang ipapalit ko sa nanay mo. Kukunin kita at isasama sa mundo ko bilang kabayaran sa pagsira mo sa relasyon namin ni Auring. Magpapakamatay na lang ako kesa sumama sa'yo! Hindi ako papayag na makuha mo siya sa akin! Kung ayaw mong magaya kay Lakan, huwag kang makialam! Hinabol kami ng aswang hanggang sa maabutan kami. Agad ako nagtago sa likod ni Marcos nang nagtangka itong hablutin ako at malakas niyang pinalo ng tubo ang mukha ng aswang. Hindi lang isa, kundi 3 beses. Pagkatapos ay sinipa niya ito ng malakas. Nang may makita akong isang piraso ng bakal sa gilid ng daan, matulis yung dulo. Dinampot ko yun at agad binigay kay Marcos. Kaya nang muli itong sumugod bago siya makagat, ay nagawa nitong isaksak sa dibdib nito ang bakal na yun. Balik ka na! Bilis! Carissa! Lumipas na ang mga araw, pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang naging enkwentro namin ni Marcos sa aswang. Hanggang sa mga sandaling ito, ipalaisipan pa rin sa akin ang tungkol sa mga sinabi ng aswang na ako ang ipapalit niya sa nanay ko. Naputol ang pag-iisip ko na matapos ko ang inaayos sa kwarto. Katatapos ko lang ng isang massage session sa suki naming customer na babae. Paglabas ko, ay siyang labas din ni Vince mula sa kabilang kwarto. Bax, tapos ka na? Oo. Oh. Ba't biyernes saan to yung fez mo? Wala. Iniisip ko lang kasi yung nangyari nung hinarang kami ng aswang. Tsaka yung sinabi niya sa akin. Magto 2 weeks ago na yun ah. Girl, pabayaan mo na yun. Ganito, kapag sinabi ulit niya na isasama ka, kamo mataas ang standards mo. Oh, ayan. Ayan ang standard. Si Sir Marcos, hindi yung mukhang hukluban na feeling kagupuhan. Natawa ako sa sinabi ni Vince, sabay labas ni Marcos mula sa kanyang opisina. Lumapit siya sa akin at umakbay. Hindi naging lihim sa mga kasama ko ang espesyal na relasyon naming dalawa. Noong birthday ni Marcos, sa isang salo-salo ay siya mismo ang nagkwento ng tungkol sa amin at masaya akong tinanggap ng mga kasama ko na walang halong panghuhusga. Hanggang ang atensyon namin ay mapunta sa labas at sa pamangkin ni Cora na makulit at may pagkasalbahe. Ay naku, eto na naman ang batang ginanito. Napakakulit at salbahe. Ay nako, di mo lang ba dinidisiplina ng mga magulang niya yan? Lagi nang hinira dito sa compound. Kung hindi halaman natin, binabasag salamin ng ibang shops o kaya nang babato ng mga customers. Naku! Kung hindi lang talaga bata yan, kinutusan ko yan. Naputol kami sa pag-uusap nang biglang lumapit ang bata sa display naming halaman sa harap at binunot yun. Pikon na pikon si Vince at sumugod palabas ng spa. Sa halip matakot ay tinawanan lang siya ng bata. Naku! Ikaw na bata ka, sinira mo na naman itong halaman namin dito. Bumalik ka dito na makita mo! Be! Yoko nga! Be! Pangit naman ang halaman nyo! Abat! Halika dito! Naku! Sinasabi ko sa iyo, papitik lang ako. Isang pitik lang sa talukap ng mata. Ah! Bakla! Bakla! Pangit mong bakla ka! Salot! Nye! 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 Be! Nye! 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 Be! Hoy! Vince, tama na! Masalot ka! Vince, tama na! Huwag mo na patulan yan. Kulang sa pansin mga ganyan ng mga bata. Ah! Aray! Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko nang may tumamang malaking bato sa ulo ko. Napaupo ako dahil sa lakas ng tama nito sa akin. Mabilis akong dinuluhan ni Marcos at
Kahit ako yung nakaramdam na ng inis sa bata. Aba, loko tong batang to ah. Tinamaan! Buti nga! Buti nga sa'yo! Halika dito! Hoy! Sinisigawan mo bang pamangkin ko? Oo! At gusto ka din siyang kutusan. Pwede ba? Disiplinahin mo yung batang yan. Nakakaperwisyo na yan eh. Ninanakit na. Pinuto niya si Carissa. Sa halip na mag-sorry, tumawad ng pelat pa. Bata yan! Naglalaro yan! Hindi mo dapat pinapatulan! Ay, hindi! Iba ang laro sa perwisyo. Ilang halaman na namin ang sinisira niyan. Vince, tama na yan. Ma'am Cora, pasensya na po pero tama si Vince. Medyo nakakapirwisyo na si Elmer dito sa compound. Ilan na yung nasira niya dito at sa ibang establishment. Hindi lang yun. Mahilig mambato ng mga tao. Pasensya ka na, Marcos. Nagbibiro lang yan. At saka palagpasin mo na. Babawi na lang ako sa'yo. Punta ka sa bahay. Dinner tayong dalawa. At saka, Cora na lang yung tawag mo sa akin. Ah, Diyos ko! Nagfi-feeling 20 anyos ang magsi-50. Hindi na nahiya. Mawalang galang na ho, ma'am ha. Pero yun nga ho ang problema. Lagi niyong pinapabayaan kaya namimihasa. Baka ho pwedeng pagsabihan niyo naman. Dahil kapag naulit to at may nasaktan na naman na isa sa tauhan ko, magrereklamo na ako sa management nitong building. Grabe ka na. Hoy, Elmer! Bumalik ka nga dito! Lintik na bata ka! Napalingon kaming lahat nang biglang tumakbo ang bata at tumawid sa kabila saka pumasok sa loob ng perya. Nakita kong pinigilan nito ng gwardya at hinabol, pero tumakbo ito papasok. Nakasalubong nito si Mang Pedro, pero sinipa siya ni Elmer at tinulak bago pumasok sa loob ng horror house. Nako, talaga namang batang to. Palibhasa 5 puyok. Akala mo pinaglihi sa 10 demonyo. Ate, sundan mo siya. Baka kumapano siya sa loob. Mapapahamak si Elmer. Pabayaan mo siya at nang tubuan naman ang takot sa katawan. Diyan na nga kayo. May customer pa. Ate, sandali lang! Ate, yung bata! Baka kumapano bata! Anong ibig mong sabihin? May masama akong nararamdaman. Nandun siya! Sino? Yung aswang! Nandun siya sa loob ng horror house! Ha? Carissa, sandali lang! Hintayin mo ako! Hindi na ako nakapag-isip pa, Madam Venus. Bigla na lang akong tumakbo at sinundan si Elmer sa peryahan. Hindi ko na rin naisip ang sarili kong kaligtasan. Dahil ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon ay ang mailigtas ang bata sa tiyak na kapahamakan. Pagpasok ko pa lang sa loob ay sinalubong na agad ako ng makapanindig balahibong lamig. Lumingon ako sa paligid. Gaya ng tipikal na horror house, puno ang mga paligid na dekorasyong nakakatakot. Mga peking putol na kamay, pugot na ulo at mga dugo. May mga nakasabit din sa kisame na kung ano-ano na mga panggulat. Umaga at hindi pa nag-ooperate ang peryahan, kaya wala ring nananakot sa loob ng horror house. Bigla akong napalingon sa unahan nang marinig ang boses ng isang batang lalaki na tumatawa. Elmer! Bumalik ka dito! Elmer! Tumakbo ako at sinundan ang pinanggagalingan ng boses ng bata. Lakad, takbo, liko sa kaliwa, liko sa kanan, hanggang sa makarating ako sa dulo. Sa isang silid na mukhang peking simbahan. Sarado ang pinto nito, pero salamin ng bintana na may mga bahid ng dugo. May nakasabit na baliktad na krus sa unahan. May mga dugo sa buong paligid at nakakalat sa loob ng mga peking bangkay ng tao. Mga putol na katawan at laman loob. Nang buksan ko ang pinto, bigla kong sinarado yon nang salubungin ako ng nakakasulasok na mabahong amoy. Naduwal ako ng wala sa oras at halos bumaliktad ang sikmura ko. Bakit ganun kabaho sa loob? Tulong! Tulungan niyo ako! Aswang! Masakit po! Tama na! Masakit! Mami! Tita Cora! Tulong! Elmer! Elmer, nasan ka? Ate!
nang marinig ko sa loob ng kwarto ang boses ni Elmer. Tiniis ko ang amoy sa loob at pumasok ako. Nasa kalagitnaan ako ng kwarto nang huminto ako at makita ang isang kahindik-hindik na eksena. Naroon sa isang sulok ang aswang. Karga ang katawan ng wala ng buhay na si Elmer habang kinakain ang bituka nito. Diyos ko! Masarap pa rin ang lamang loob ng isang musmus na bata. Demonyo ka talaga! Pati ang bata, hindi mo pinalagpas! Binagsak nito sa semento ang katawan ni Elmer at dinukot ang iba pang laman loob nito. Sakangin na sabyon habang nakatingin sa akin at nakangisi. Dahil sa sobrang shock ko sa nasaksihan ko, para kong pinako sa kinatatayuan ko. Lalo akong hindi nakakilos nang lumingon ako sa paligid at napagtanto ang katotohanan. Dahil ang mga nasa paligid ko ay hindi basta mga pekeng bangkay. Dugo at laman loob na props. Ang mga naroon sa silid na yon ay totoong mga patay na tao. Nakumpirma ko ang hinala ko nang makita ko sa isang sulok ang naaagnas na bangkay ni Mang Lito. Ang lalaking customer sa spa na muntik akong pagsamantalahan. Hindi ko magawang makakilos habang walang tigil sa pag-ahagos ng luha ko. Pero pinilit kong ikinilos sa mga paa ko. Nanginginig akong humakbang paatras, dahan-dahan. Dahil ayaw mong sumama sa akin, mas mabuting tikman ko na lang ang lamang loob mo. Tama-tama, hindi pa ako nakakakain ng taong may lahing engkanto. Takbo! Doon ako mabilis na tumakbo at agad hinabol ng aswang. Diretso, liko sa kanan, liko sa kaliwa. Hindi ko na maalala kung saan ang daan palabas. Hanggang sa pagliko ko, napunta ako sa isang dead end. Sumiksik ako sa sulok nang dumating ang aswang. Wala ka nang mapupuntahan ngayon. Sa akin ka na, Carissa! Tulungan niyo ako! Marcus! Nang mapaluhod dito sa sahig, doon ko nakita si Marcus na hawak ang isang mahabang kawayan na pinangsaksak nito sa aswang mula sa likod. Tumagos ito hanggang sa dibdib nito sa harap at tuluyan na bumagsak. Mabilis akong nilapitan ni Marcus at niyakap. Hindi ako makapasok. May nagkandaro ng pinto sa entrance. Mabuti na lang at nakadaan ako sa likod. Si Elmer! Marcus, wala na siya! Pinatay siya ng aswang! Ano? Nagulat na lang ako nang biglang sunggaban ng aswang ang paa ko at pinilit akong hilahin. Mabilis akong kumapit at yumakap kay Marcus na paulit-ulit na sinipa ang aswang. Mabitawan lang ako. Hanggang sa biglang humangin ng malamig at dumating si Criselda. Criselda! Nasaan yung tao na ito at hindi gaya noong una ko siyang nakita sa panaginip ko. Bakas ang galit sa mukha na hinablot nito sa buhok ang aswang at hinila patayo. Nagawa nitong sakalin ng aswang gamit lang ang isang kamay at malakas na binaga ang likod nito sa pader. Sinabihan na kita noon na wag mong sasaktan ang kakambal ko. Dahil sa akin ka mananagot! Nagsimula itong sumambit ng dasal na hindi ko maintindihan. Kasunod nito ay ang malakas na sigaw ng boses ng aswang. Nanginginig ang katawan nito at mula sa bibig ay may itim na usok na lumasok. Kasunod nito ay tuluyan ang namatay ang katawan ng aswang. Criselda! Ate! Nakaakbay sa akin si Marcos habang pinapanood namin ng mga pulis na isa-isang nilalabas sa mga labi ng mga pinatay ng aswang. Kasama na doon si Mang Lito at si Elmer. Nakaramdam ako ng awa kay Cora nang halos maglupasay ito matapos ilabas ng mga pulis ang stretcher. Ang pamangkin ko! Anong ginawa ng demonyo na yun sa'yo?
may gusto sa nangyari sa bata, pero kasalanan din nila bakit nagkaganyan. Hinayaan lang niya na pumasok doon kahit sinabihan mo. Hayaan na natin. Ma'am Cora, nakikiramay po kami. Pwe! Sa inyo na yung pakikiramay nyo. Kayo may kasalanan nito eh. Sinundan niyo yung bata, di ba? Bakit niyo hinayaan na mamatay? Aba, maldita talaga ang masyondang kuhol na itech. Hoy! Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang pamangkin mo. Sinabihan ka na ni Carissa na sundan mo pero anong sabi mo? Pabayaan siya tapos bumalik ka na sa shop mo. Sinubukan na nga ni Carissa iligtas ang bata at muntik na siyang mapahamak dahil sa pagiging irresponsable ninyo. Tapos siya pa ang sisisihin mo? Sumusobra ka na. Tama na yan. Hindi. Sumusobra na to eh. Ikaw na mabae kang malandi ka. Babalikan kita. Akala mo kung sinong matino, pero kinakalantari mo palang boss mo? Excuse me? Hindi ako malandi. Leche ka talaga, masyongit ka! Ah! Aroy! Bakla! Oh, ano ngayon? At least, hindi masama ang ugali ko! Vince, tama na. Matapos biglang sampalin ni Vince si Cora, ay agad pumagitna sa dalawa si Marcos. Maging ang mga polis doon. Pagkatapos ay sapilitan ng mga ito na inilayo si Cora. Ako naman ay hinila ko na rin palayo si Vince at kinalma. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, bestie. Pero tama na. Huwag mo nang patulan yun. Hindi! Sumusobra na yun! Sige na, tama na. Carissa, Sa halip na sumagot ay tumingin ito sa likod ko. Doon ako lumingon. Natigilan ako at agad namuo ang mga luha sa mata ko nang makita ko si Criselda. Nakatayo sa di kaluyuan sa akin. Anyong tao at hindi gaya ng karaniwan niyang itsura sa mga panaginip ko. Ngumiti siya sa akin. Tama. Ang magagandang ngiti na yon. Ang magandang pares ng mga matang yon. Ang natural na mahaba at alon-alon nitong buhok na kulay itim. Umagos sa mga luha ko nang humakbang ako sa kanya palapit. Griselda! Ate! Nagyakap kaming dalawa ng mahigpit. Para akong batang umiyak sa mga bisig ng kakambal ko. Ate minsan ang tawag ko sa kanya dahil mas nauna siya sa akin ng 5 minuto. Kahit noon pa man sa aming dalawa, si Criselda na ang mas matured at responsable. Ako yung makulit, pasaway at masiyahin. Hindi siya madalas makisalamuha sa ibang tao. Pero kapag ako na ang naaagarbyado, si Criselda ang kauna-unahang nagtatanggol sa akin. Hanggang sa ngayon ay ganun pa rin siya. Palaging nasa tabi ko sa mga oras na kailangan ko siya. Namiss kita. Ako rin. Ang tagal kong naghihintay na bumalik ang alaala mo. Halika. Bumalik na tayo sa bahay ni Ninang Susan. Nandun daw si Lolo Senyo at naghihintay sa atin. Na umuwi kami sa bahay ay mainit na yakap at masayang luha ang sinalubong sa amin ni Ninang Susan at Lolo Senyo. Naganda pa ng masarap na ulam si Ninang at sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Kumain naman si Criselda. Habang kasama namin siya ay normal siyang kumilos gaya namin. Ang sarap nito, Ninang. Namiss ko tuloy ang mga ganitong pagkain. Dalasan mo kasi yung pagdalaw dito para naman maipagluto kita. Iba bang pagkain sa inyo? Halos pareho lang. Yung mga inaalay sa amin ng mga tao minsan. Lalo yung mga prutas, paborito namin yung mga matatamis. Pero mabuti naman at naisip mong tumalaw dito sa ating Criselda. Nangako po ako kay nanay at tatay na kapag bumalik ng alaala ni Carissa, saka ako tatawid dito. Nakakatuwa kayong pagmasda na magkasama. Ang akala ko nga hindi na mangyayari ito. Paano ba naman kasi ay nilayo ng husto ng mga kamag-anak ng nanay niyo itong si Carissa? Ang itinakda ay hindi na mababago ng kahit sino, Ninang. Kaya kahit nilayo nila si Carissa ay binabalik pa rin siya ng Diyos dito sa atin.
Halagang hindi boto ang pamilya ng nanay niyo sa tatay niyo. Alam kasi nila ang tunay na pagkatao niya. Yun din ang dahilan kaya ayaw nila sa akin. Huwag mo na isipin yun. Kahit naman sa akin, ayaw nila eh. Nang mamatay si Lola, pinabayaan na rin nila ako. Ang importante ay nandito na kayong dalawa. O siya, kung tapos na kayong kumain, ay mabuti pa na magpahinga na kayo. Mauna na po ako, Ninang. Teka, sandali lang. Aalis ka na kagad? Hindi ka matutulog dito? Doon tayo sa kwarto ko. Magkwentuhan pa tayo. Carissa, hindi na itong mundo ko. Kapag tumatawid ako mula sa mundo natin papunta dito, limitado lang ang oras ko. Paano kapag gusto kitang makita at makausap? Kausapin mo ako sa isip mo. O kaya pumasok ka sa gubat. Hindi ka maliligaw doon dahil dadalhin ka ng hangin at mga puno sa akin. Mas niyakap mo man ang pagiging tao. Hindi man ganap ang kapangyarihan mo, pero may dugong engkanto ka pa rin. Kaya mong kausapin ang mga halaman, maging ang mga hayop. Hindi mo man sila maintindihan, sila naiintindihan ka nila. Naniniwala ako kay Criselda. Tingnan mo tong halaman na hinawakan mo. Di ba halos patay na to dahil hindi natitiligan ni Mama? Ayan, tingnan mo. Kinabukasan, nakita na lang namin buhay na ulit. Akala nga ni Mama, bagong halaman eh. Sige na nga. Basta mag-promise ka sa akin ha. Sa susunod, matutulog ka na dito kasama ko. Kahit isang gabi lang. Pangako, magpapaalam ako sa inang. Ayaw ko man siyang pakawalan ay wala akong nagawa. Kailangan kong tanggapin na marami nang nagbago sa ilang taon na nagkahiwalay kami. May sarili na siyang buhay sa kabilang mundo namin at ganoon din naman ako. Sana isang beses sumama ka sa akin. Matagal ka nang gustong makilala ni Inang. Siyang nanay ni tatay, ang lola natin. Marami pa tayong mga kamag-anak doon. Talaga? Maganda ba dun? Sobra ang ganda sa mundo nila, Criselda. Minsan na akong dinala roon nila ka. Yung isang buong araw ko doon. Halos isang linggo na ang katumbas dito sa atin. Isang beses isasama kita doon. Sige. Uy, saglit lang naman. Paano ako? Ibabalik ko rin siya. Ikaw naman, no? Paano, Carissa? Mauna na ako. Ninang Susan. Lola Senyo. Mag-iingat ka ha. Mula sa bakuran ay hinatid ko pa ng tanawang kakambal ko hanggang sa makapasok siya sa gubat at maglaho sa kadiliman. Umuwi na rin si Lolo Senyo at kami naman ay pumasok na sa sarili naming kwarto. Dahil na rin sa dami ng nangyari ng araw na yon, madali kong naramdaman ang pagod at agad nakatulog. Madaling araw, ang kwento sa akin ni Marcus, sa kalagitnaan daw ng kanyang pagtulog ay nagising siya para magpunta sa banyo. Pabalik na siya sa kwarto niya nang mapansin na bukas ang pinto ng kwarto ko. Kaya nagtataka na sumilip daw siya sa loob. Nang makitang wala ako doon ay bumaba siya. Labis daw siyang nagtaka dahil naabutan niyang bukas ang front door maging ang gate. Carissa! 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 Saan nagpunta yun? Ma! Mama! Gising! Oh, bakit? Kulang na lang gibain mo yung pinto. Nawawala si Carissa. Nagising ako at nakita ko na wala na siya sa kwarto niya. Tapos bukas na yung pinto sa ibaba at yung gate. Ano? Sir, ano nangyayari? Tulungan mo ako, Vince. Hanapin natin si Carissa. Nawawala siya. Ang kwento sa akin ni Vince, labis ang pag-aalala nila lalo na si Marcus. Halos balik na rin daw nila ang buong bahay pati ang paligid. Ngunit wala kahit anino ko. Kaya naman nagdesisyon na sila puntahan si Lolo Arsenio. Nang makarating doon ay kumatok sila ng kumatok hanggang sa nagising ang matanda. Lolo Senyo! Lolo Senyo! Kasenyo! Tao po! Anong nangyari at napasugod sa'yo rito?
Nawawala po si Carissa. Ano ka mo? Ay, sinubukan niyo na bang hanapin? Kung saan-saan na kami naghanap pero hindi namin makita si Carissa. Nako, sir, hindi kaya nag-sleepwalk siya? Nag-sleepwalk siya? Opo, ilang beses na yung nangyari sa kanya kahit noong nasa Manila pa kami. Parang yung nangyayari sa kanya na nananaginip siya, na nalunod daw siya. Tapos pagising niya, basang-basa siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Parang ganon. Hindi niya alam na naglalakad siya ng tulog. Basta ang sabi niya, may tumatawag daw sa kanya. Ang nasa isip niya, gising siya. Ha, may nararamdaman ako hindi maganda. Ay, isang espiritu. Tsaka, nasa gubat si Carissa. Si Criselda? Paano natin siya mahahanap? Marcos, halika, sumama ka sa akin at susundan natin si Carissa. Susan, maghintay na lang kayo ni Vince dito sa bahay. Opo. Nagmamadaling nagbihi si Lolo Arsenio bago lumabas. Paalis na lang sila nang may makita daw si Marcos na isang itak at balisong sa bakuran ng bahay ng matanda. Para daw sigurado ay kinuha niya yon at dinala para may panlaban siya sakaling may aswang. Mula sa kubo ay nagmamadaling silang tumakbo papunta sa gubat. Ang kwento sa akin ni Marcos, hindi daw niya alam kung saan sila pupunta. Basta sumunod na lang siya sa matanda habang sinisigaw ang pangalan ko. Carissa? Carissa, nasaan ka na? Ha? Ayan! Doon! Nanlaki daw ang mata ni Marcos nang makita ko sa di kalayuan. Malapit sa puno na nasa panaginip ko kung saan ko nakita si Criselda. Nakasuot ng kulay puting mahabang pantulog. Naglalakad at nakayapak lang. Binilisan daw niya ang takbo hanggang sa makalapit sa akin. Nang pihiti niya ako paharap, ay nakita na lang ni Marcos na dilat ang mga mata ko. Pero wala ako sa sarili. Carissa! Carissa, gumising ka! Carissa! May espiritong tumatawag sa kanya dito sa gubat. Carissa, gising! Doon ako natauhan, Madam Venus. Tuluyan ako nagising nang marinig ang malakas na boses ni Marcos. Gulat na gulat ako napalingon sa paligid at nakaramdam ng takot nang makitang naroon na kami sa gubat. Anong ginagawa ko dito? Naglakad ka ng tulog. Sabihin mo sa akin, may napanaginipan ka ba na tinatawag ka ng boses ng kung sino? Oo, si tatay. Boses ni tatay ang naririnig ko. Basta sumunod na lang ako sa pinanggagalingan ng boses niya. Parang nagagaling doon sa misteryosong lawa. Salamat at kumanak ka sa patibong ko, Carissa. Lolo Senyo, aswang ka? Pero akala ko isa kang albularyo. Tapos na akong magpanggap. Panahon na para patayin ko kayong magkapatid. At kunin ang dapat ay sa akin. Anong kasalanan namin sa'yo? Ang ama mo, meron, malaki. Inagaw niya ang teritoryo ko dito sa gubat. Noong umibig siya sa isang mortal. Ang akala ko ay mapapasa akin na ito dahil mas pinili niyang manirahan dito sa mundo ng mga tao. Pero hindi pa rin niya ito binigay sa akin. At sa halip, ang anak daw niya ang magmamana nito. Sinasabi na nga ba't hindi ikaw ang Lolo Senyo na nag-alaga sa amin? Criselda, anong ibig mo sabihin? Matagal nang patay si Lolo Senyo. Doon pa lang sa bahay ni Ninang Susan, iba nang pakiramdam ko sa kanya. Kaya ayoko man umalis, kinakailangan kong umuwi para makasiguro sa hinala ko. Wala nang kaluluwa ni Lolo Senyo sa katawan niya. At sa halip ay ang kaluluwa mong namamahay sa kanya. Isang itim na engkanto na may lahing aswang. Gaya ka ni Lirio. Tama. Magaling ka talaga, Chriselle. Sandali! Ano bang nangyayari? Paano? Paano siya nakapasok sa katawan ni Lolo Senyo? Pinatay niya si Lolo Senyo nang minsan silang nagkaengkwentro. Nung umalis ang kaluluwa sa katawan niya,
Agad na pumalit ang espiritu ng aswang na yan. Siyang pinsan ng tatay namin. Matagal na silang itinakwil ni inang sa aming mundo dahil umibig ang kanyang ina na engkanto sa isang aswang. Mula na inagasik na sila ng lagim, pilit nilang inaangkin itong kagubatan. Pati si Lolo Senyo, mga demonyo talaga kayo! Hindi pinagkatiwala sa iyo ni inang itong kagubatan dahil alam niyang masamang balak mo. Gaya ni Lirio, nang bibiktima kayo ng mga inosenteng tao. Dadanak ang dugo dito sa kagubatan. Masisira ang sagradong lugar na ito. Wala kayong pakialam sa gagawin ko dito. Akin ito. Teritoryo ito ng pamilya ko. Matagal nang pinalayas ng inang ang pamilya mo dahil sa hindi ninyo pagtupad sa alituntuin ng kalikasan. Yan ang nagdala sa mga magulang nyo sa kamatayan. Ginamit mo lang si Lirio? Oo! Ginamit ko siya para sirain ang relasyon ng mga magulang ninyo. Ako ang nautos sa kanya na patayin kayo. Hayop ka! Pagbabayaran mong kalabasangan ang ginawa mo sa pamilya ko! Marcus, ilayo mo na si Carissa! Oo, halika na Carissa. Agad akong hinila ni Marcus palayo sa lugar na yon. Gustuhin ko man tulungan si Criselda, wala akong lakas at kapangyarihan gaya niya. Hanggang sa huminto ako at sabay kaming lumingon ni Marcus nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Criselda. Uunahin kitang patayin. Hindi ka nararapat na maging bantay ng kagubatang ito dahil ang ina mo ay isang mortal! Kesa naman sa'yo! Anak ng isang demonyo! Mas malakas kami sa inyo! Hindi ako pwedeng umalis! Ano? Pero delikado dito. Marcos, hindi ko pwedeng iwan na malaban mag-isang kapatid ko. Kailangan kong bumalik. Sige, halika na. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Gamitin mo tong patalim. Tumakbo kami pabalik. Eksaktong hinagis ng aswang si Criselda. Doon ko lang napagtanto na mas sigit itong malakas kumpara sa naunang aswang na kalaban namin. Kung yun ay hindi umubra kay Criselda, ngayon ay hirap ang kapatid ko na kalabanin siya. Nang makakuha ako ng tiyempo, bigla akong tumakbo palapit. Hindi ko na naisip ang sarili kong kaligtasan dahil ang mas inalala ko ay si Criselda. Hayop ka! Hindi niyo ko kaya! Nang masaksak ko ang aswang sa likod, ay mabilis itong nakalayo mula sa akin at nasugabad ako sa leeg. Dahil napunta sa akin ang atensyon ng aswang, hindi nito napaghandaan ang biglang atake ni Marcus. Agad niyang sinaksak ang aswang ng itak direkta sa puso. Napaliya dito at sumigaw ng malakas. Doon niya ako nabitawan at nahulog ako sa lupa. Agad akong tumayo at mas binaon ko pa ang naunang patalim na sinaksak ko sa likod niya. Halika dito! Lumayo ka sa kanya! Hinawakan niya ako sa kamay at pareho kaming umatras. Ilang sandali pa ay tumayo sa gilid ko si Criselda. Mabilis na bumuka ang bibig nito at may sinasambit na dasal. Maya-maya ay gumagapang na ang mga baging ng puno papunta sa aswang. Pumulupot ang mga ito sa leeg, paa at mga kamay. Pagkatapos ay inangat ng mga baging ang aswang mula sa lupa. Kailangan niyang mamatay. Hindi lang ang katawan na gamit niya ngayon, kung hindi ang kanyang espiritu. Kung hindi, baka lumipat lang siya sa ibang katawan. Anong gagawin natin? Ang dasal na tinuro ni tatay. Carissa, naaalala mo pa? Dasal? Dasal? Oo, naalala ko na. Sabay tayo. Inang kalikasan, linggin ang panawagan, parusa ay ipataw sa sino man umalipusta. Sa iyong sagradong lupa ng kaloob ni Bathala, sa ngalan ng apoy, lupa, hangin at tubig, ikaw ang sinusumpa. Ikaw ay mawawala. Inang kalikasan, linggin ang panawagan. Biglang humigpit ang mga baging na nakapulupot sa leeg ng aswang hanggang sa halos mawala na ito ng hininga.
Maya-maya ay lumuwag ang mga baging at binagsak sa lupa ang aswang. Nangihina at anumang oras ay tuluyan ng mamamatay. Nilapitan ito ni Criselda. Itong tatandaan mo, aswang! Sa mundo man ng mga tao at engkanto, isa lang ang katotohanan na dapat mong tanggapin. Kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan! Kung ganon, sisiguraduhin ko na may isa akong isasama sa kamatayan. Carissa! Nang bumagsak sa lupa ang aswang, may binato ito at lumipad papunta sa akin ang isang matulis na sanga ng puno at bumuon yun malapit sa puso ko. Mabilis akong nasalo ni Marcus nang bumagsak ako. Agad ng lamig ang pakiramdam ko at mabilis ang tibok ng puso ko na parang anumang oras ay bigla ayong hihinto. Carissa! Carissa! Criselda, tulungan mo siya! Hindi! Isang lason! Ano? Para sa mga gaya niyo na tao, isa lang itong piraso ng kahoy. Pero ang piraso ng kahoy na to sa mundo namin ay hindi ordinaryo. May taglay itong lason. Delikado para sa mga gaya naming engkanto kapag natusok ka nito. At dahil may dugong engkanto si Carissa, tumalab ang lason sa kanya. Anong gagawin natin? Dalhin na natin siya sa ospital! Walang magagawa ang mga ordinaryong doktor. Kailangan ko siyang isama sa amin. Doon ay magagamot siya ni Inang. Halika na! Bilisan na natin! Marcus, hindi ka pwedeng sumama. Dahil kapag nagtagal ka sa mundo namin, hindi ka na makakabalik dito. Pero paano si Carissa? Ako nang bahala sa kanya. Kapag magaling na siya, ibabalik ko siya sa'yo. Ilalayo mo siya sa akin? Pansamantala lang. Hihintayin kita, Carissa. Tutukurin ko pangako ko sa'yo ng mga bata pa tayo. Magpapakasal tayo. Ang kwento sa akin ni Vince mula daw nang nawala ako at isama ni Criselda sa kanilang mundo ay palagi nang malungkot si Marcus. Mag-iisang buwan na ang lumipas mula nang makaengkwentro namin ang aswang na totoong dahilan ng gulo sa buhay namin. Ang araw na yon, lumawas daw mula sa bahay si Marcus at malungkot na naupo sa isang bangko. Oh, lungkot-lungkutan na naman ang atake mo dyan. Sad boy era. Miss na miss ko na si Carissa, Vince. Araw-araw, hindi mawala ang takot ko na baka hindi na siya bumalik. Baka kapag magaling na siya at nakita niya ang mundo ni Criselda, baka magustuhan niya na dun at maisip niya na hindi na bumalik. Sabi na eh. Wala nang kunin siya ni Criselda, naging matamlay ka na. Pero wag ka mag-alala, sir. Babalik si Carissa, maniwala ka. Kilala ko yon. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Isang buwan na eh. Hindi ko maiwasang mag-alala. Hintayin mo lang siya. O Marcos, aalis na muna ako at may bibilihin kami ni Vin sa kabilang bayan. Baka mamaya pa kami makabalik. Sige mama, ako nang bahala dito. Ay, sandali lang, mother. Mamaya na tayo umalis dahil mukhang may magaganap na reunion. Reunion? Anong ibig mong sabihin? Ayun oh! Mula doon sa nilalakaran ko palabas ng gubat, nakita ko si Marcus na biglang napatayo. Una nitong nakita si Criselda na naglalakad sa unahan ko. Ngumiting lumingon sa akin ang kapatid ko bago binigyan ako ng daan. 4 na araw lang akong naroon sa mundo ng mga engkanto. Pero ang sabi ni Criselda, isang buwan daw ang katumbas nito sa mundo ng mga tao. Kitang-kita ko ang masayang mukha ni Marcus nang makita ako. Agad itong tumakbo palabas at sinalubong ako. Nang makalapit, hindi ko napaghandaan ang gagawin niya. Bigla ko hinalikan dito sa labi ng matagal. Hindi na ako nagpakipot pa, Madam Venus. Tumugon ako sa halik niya dahil kahit ako ay namiss ko siya ng sobra. Akala ko hindi ka na babalik eh. Pwede ba naman yun? Alam ko naman na naghihintay kay... Pagkatapos ng mga nangyari, nagbago ng isip ko.
Liligawan kita araw-araw. Hanggang sa pagtanda natin. Basta sagutin mo lang ako sa itatanong ko. Ano yun? Will you marry me, Carissa? Kasal agad? Oo, dahil sigurado na ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Mas napatunayan kong nararamdaman ko mula nang mawala ka. Kaya nangako ko sa sarili ko. At nagpaalam ako kay Mama at kay Criselda na sa pagbalik mo, yayayain agad kitang magpakasal. Kaya, pumapayag ka ba? Makakatanggi pa ba ako eh? Hiningi mo na agad ang kamay ko sa ate ko? Yes! Pakakasalan kita, Marcos. Mahal na mahal din kita. Sa sobrang saya ko ay ako na mismo ang humalik kay Marcos sa kanyang labi. Matapos yon ay matagal kaming nagyakap. Sunod akong sinalubong ni Ninang Susan at ang matalik kong kaibigan na si Vince. Teka, nasaan yung singsing ko? Ah? Nasa kwarto ko eh. Nako, bestie! Mabuti na lang talaga at bumalik ka na. At alam mo ba ang chika? Tegi na si Cora. Ha? Patay na? Kailan pa? 2 weeks ago. Pumasok sa guba tapos ayun. Natagpuan na lang siya. Natsugi na ang lola mo. Abay nalunod daw. Makahulugan akong lumingon kay Criselda. Inosente itong tumingin sa akin ng patanong. Pagkatapos ay patay mali siya na hinawakan ng mga halaman sa paligid. Humarap ako sa kanya ng nakapamewang. Madam, mukhang may kailangan kang ipaliwanag. Kasalanan niya yon. Inaway niya ako eh. Isang beses pumunta ako kay Ninang Susan para sabihan sila na huwag mag-alala sa'yo. Akala yata niya ikaw ako. Sinundan ako hanggang sa gubat. Tapos sinabunutan ako. Eh dinilak ko ang paa niya sa lawa. Ay nako, bakit pa kasang hilig mong kumuha ng mga tao? Yung ibang nababalitaan ko ng kanto ganyan din. Silang may kasalanan. Wala silang respeto sa kalikasan. At siya, inaway niya ako. Ang mga gaya niya kailangan parusahan. Ang ibang engkanto, kinukuha nilang mga tao dahil minsan sinisira nilang kalikasan. O kaya may galit sila sa taong yon. Yung iba, dahil sa pag-ibig. O kaya naman pinoprotektahan nilang kanilang teritoryo. Hindi ako natutuwa na tegi na si Cora pero mula noong nawala siya. Naku, tumahimik sa compound. Ang mabuti pa, mauna na tayo, Vince. Mukhang mapapagabi tayo ng uwi. Mauna na rin ako, Carissa. Salamat sa lahat ha. Balik ka dito. Dadalaw ako. Kapag na-miss mo ko, pumunta ka dun sa puno kung saan ako nakitira. Sige. Isuot mo itong kwintas na to. Tingnan mo. Pareho tayo ng disenyo. Huwag mong huhubarin yan dahil poprotektahan ka niyan sa lahat ng masasamang elemento na gustong manakit sa'yo. Salamat. Bye. Ingat ka ha. Halika na sa loob. Ipapakita ko sa iyo yung singsing na binili ko. Singsing lang ang ipapakita mo. Piliya ka ha. Sige, dahil dyan, may iba rin ako ipapakita sa iyo. Hoy, sandali. Huwag tayo tumakbo. Baka madapa tayo, oy. Alam ko na hindi lahat ay maniniwala sa kwento ko. Pero ako ang buhay na patotoo, na tunay ang aswang at tunay ang mga engkanto. Dahil isa ako sa kanila. Mahiwaga ang buhay at marami sa mundong ito ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga bagay na mas mabuti pa na maratili na lang na misteryo. At alam niyo ba, ang ganda-ganda ng mundo nila. Parang paraiso sa ganda. Nang magkarayo kami ni Criselda at mabura ang alaala ko, hindi naging hadlang yon para hindi kami magkitang muli. Naniniwala ako na ang Diyos ang mismong nagdala sa akin sa Baryo Malinaw. Napatunayan ko rin at natutunan ko mula sa mga nangyari sa akin na ang pagiging sakim ay walang naidudulot na maganda. Ang kasakiman ay maaaring gamitin ng masasamang espiritu na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Ngayon ay kasal na kami ni Marcos, Madam Venus. At ilang araw pa lang ang nakalilipas
nang matuklasan namin, nabuntis ako sa aming panganay. Si Criselda naman ay tahimik pa ring namumuhay sa kabundukan. Pero alam niyo ba na may isang binatang nagawang paibigin ang mailap at malamig na puso ng kakambal ko? Hayaan niyo, sasabihin ko sa kanila na sumulat sa inyo para sila mismo ang magkwento ng kanilang karanasan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking kwento. Sana ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo rito. Huwag po natin kalimutan mag-like, share at subscribe sa Aswang Diaries YouTube channel. More power po sa inyo and God bless. Love, Carissa.